Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung sino ang umano'y chichirya gang na tumanggap ng confidential funds ni VP Sara. Kung ang dating COA chairperson ang tatanungin, may karapatan ng ahensya na sila'y kilalanin. Isa si dating Commission on Audit Chair, Attorney Grace Pulido Tan, sa humiling na magkaroon ng framework ang paggastos ng confidential at intelligence funds. Dito nabuo ang Joint Circular 2015-01 na makailang ulit na ginamit na batayan ni prosecution witness at dating State Auditor Roderick Wamil sa impeachment trial ni VP Sara. When I came in, there were scattered rules and regulations here and there. So at that time, nag-usap-usap kami, nagsumbong ako, in other words, kina Sec Butch Abad, who was then the Secretary of the DBM, kay Sec Mar, Secretary of the ILG, kasi sila yung who were very proactive, in looking into these matters. And I said, can we sit down on this and let us know exactly what is it that you want us to do? Unless, of course, ayaw niyong ipa-audit yan ng maayos. But they said, of course not. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, pinuri ni Tan ang testimonya ni Wamil. I think that he did very well. I can imagine the stress and the pressure. All right. I'm very proud of him. Yeah. Ayon kay Wamil, ipinatawag siya ng mga opisyal ng bise at humiling ang mga ito na audit query sa halip na audit observation memorandum. Bagay na kinwestiyon ni Tan. In terms of propriety, if we're going to be strict about it, no, it should not happen. Kasi ang audit query is normally yung ahensya ang nagko-query, no, doon sa COA. So, kung paano i-treat ito, anong gagawin nila sa ganitong scenario, pwede bang gawin ito, audit query yun. If it were the other way around, ano ang tatanungin naman ng COA sa kanila? Whatever it is that they would need to ask, pwede nilang ilagay sa AOM. Pero giit din ni Tan, may karapatan ng COA na alamin ang pagkakakilanlan ng recipients na may aliases sa pagsusuri ng acknowledgement receipts. Sinabi kasi ni Wamil na silent ang joint circular sa paggamit ng aliases. Paliwanag ni Tan, basic documentary requirements lang ang nakasaad sa circular. Dapat pa rin daw pumasok ang professional judgment. But, pag meron ka ng dudang ganyan or there are red flags that should prompt you to look deeper into it, the auditor can actually ask the office, the agency, to show us the original po. And when the COA requests na ipakita sa kanila, kailangan ipakita nila. Sang-ayon si Tan na kapag hindi na-liquidate ang confidential funds, may legal presumption na ginamit na ito for personal use. At kapag napatunayan, lahat anya na sangkot sa transaksyon ay dapat managot. There are of course instances when that rule will not apply, and but only if the head of office can demonstrate satisfactorily that ginawa naman niya lahat yung dapat niyang gawin at hindi naman siya naging negligent. Kapag naman nag-issue ng notice of disallowance, natatapos ang trabaho ng COA kapag naibalik na daw ang pera. Ang posibleng pagsasampa ng kaso, mandato na raw ng ibang ahensya. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.